Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating pong aralin ngayon ay aralin pali po ng 6th, Quarter 2, Week 4. Ang ating pong competency ay galing sa Milk na ipapaliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Para po sa araling ito, yung mga pagbabagong dulot ng pananakop ng mga Amerikano, hinati ko po ito sa 7. Ito yung edukasyon, politika, kabuhayan, pamumuhay, transportasyon, komunikasyon, at pagpapahalaga. So ating pong tutukuyin sa mga bahaging ito ng ating buhay kung paano ba nagkaroon ng pagbabago sa atin nang tayo ay masakot ng mga Amerikano. Unahin natin sa edukasyon. Sa edukasyon, nagkaroon tayo ng mga pampublikong edukasyon. Ang edukasyon before kasi sa mga Espanyol ay very limited lamang, yung mga elite lamang, yung mga makapangyarihan lamang, mayayaman lamang, sila nagkakaroon ng mga kakayahan na mag-aral, lalong-lalo na pagdating ito sa mga kolehiyo. Pero dito sa pampublikong edukasyon, nagkaroon ng kakayahan ang lahat na mag-aral. Basta gusto ng isang tao, meron siyang pagkakataon para makapag-aral. So, ang pampublikong edukasyon na ito, lalo sa mga baryo, nagkaroon ng mga elementary school, mga public elementary school. Ito yung pinakamaganda sa mga naidulot ng pananakop ng mga Amerikano. Nagkaroon tayo ng literacy rate, tumaas ito ng bahagya, at later on, sa ngayon nga, nasa 90 plus na tayo. So dahil dito, nagkakaroon ng pagbabago sa ating kakayahan sa pagbasa at pagsulat. At ikalawa, sistema ng edukasyon. Sa sistema kasi ng edukasyon, naging centralisado. Ibig sabihin, ay mayroong isang ahensya o departamento ang hawak ng pag-aaral ng mga Pilipino. Dati kasi, depende ito kung sino yung nagtuturo o depende ito kung anong orden ng Dominican ba yan, Franciscan ba yan, Recoletos ba yan, para masabi kung paano ang sistema ng edukasyon. Ngayon magiging uniform, pangkalahatan. Ikatlo, pagtatayo ng maraming paaralan. Maraming mga paaralan na itinatag dito, yung UP, yung Silliman University, yan, Philippine Normal University, na mga panahon ng mga Amerikano. Itong Silliman University ang pinakamatanda sa mga naitatag sa Dumaguete. Ito ay naitatag noong 1911, no? At meron din tayo dito yung adult education. Ito yung naging forerunner na ngayon ng ating ALS, no? Na kung saan lahat ng mga nasa hustong gulang ay makakapag-aral, matututo ng basic skill. Ano yun? Yung pagbasa at pagsulat. At ikanin naman, ito nga yung nabanggit kanina, nagkaroon ng sistema ng edukasyon at nagkaroon tayo ng Department of Public Instruction, lalo ng panahon ng Commonwealth, na kung saan ang focus nito ay magkaroon ito ng pagsusuri sa pangkalahatan, yung mga ituturo, paano ituturo, ganyan. At ito yung naging forerunner naman ng DepEd. Sumunod, doon naman tayo sa politika. Sa politika, nagkaroon tayo yung pamahalaang Commonwealth. Malaki na iambag ng pamahalaang Commonwealth sa pagkakaroon ng konstitusyon at saka yung maayos na pamamahala. So, sa pamahalaang Commonwealth, kamukha na sa Malolos Constitution na nakasulat, itong 1935 Constitution na tinatag or naibuo ay naghahati pa rin ng kapangyarihan ng Estado sa tatlo, yung legislatibo, yung ehekutibo, at saka yung hukom o yung, yung mga yan ay nagbibigay ng pagkakahati para maging check-in balance ng bawat isa, para wala mga abusong kapangyarihan mula sa gobyerno. At ito, idiniin din sa pamahalang Commonwealth, lalo na sa 1935 Constitution, na talagang hiwalay ang kapangyarihan ng simbahan at saka ng pamahalaan. Kamukha ng nasa Malolos Constitution. Yan. Sumunod, kauna-unahang pambansang botohan ay naganap noong panahon ng mga Amerikano. Dahil nga, nung natatandaan ninyo, ay wala tayong botohan na pampubliko dahil ang ating mga natatag na mga pamahalaan ng panahon ng mga unang bahagi ay meron tayong diktatorial. At meron man tayong mga kinatawan ay hindi naman lubos dahil may mga kulang pa. Kumbaga, yung mga ating mga naging kinatawan ay medyo kulang pa yung bilang ng panahon na yon. So ito, nagkaroon ng mga botohan, may mga pambansang botohan, lala na dun sa pagkapangulo, na kung si Manuel L. Quezon ang naging ating pangulo. At dito, hindi lamang yung pagkakaroon ng pangulo sa pamamagitan ng botohan ng karamihan sa mga Pilipino, ito rin pagkakaroon din ng panahon ng mga Amerikano, nagresulta ito sa pagkaroon ng botohan at pag-upo sa pwesto ng mga kababaihan. So ito yung dati, hindi kasi binibigyan ng kakayahan o karapatan ng mga kababaihan
na humawak ng pwesto o kaya bumoto. Pero dahil nga sa naganap na pagbabago ng panahon na yon na binigyan ng pantay na karapatan ang mga kababaihan sa kalalakihan, ay nagkaroon nga tayo ng mga unang mga naging konsehala ng Maynila. Example, si Carmen Planas. Una naging mga mambabatas. Example, si Elisa Ochoa. Yan. Sumunod, kabuhayan. Paano naman nagkaroon ng pagbabago sa panahon ng mga Amerikano pagdating sa kabuhayan? Sa kabuhayan, natanggal yung mga monopolyo. Kung naalala ninyo, noong panahon ng mga Kastila, meron tayong mga monopolyo na kung saan, pag sa monopolyo, mono means one. Ibig sabihin, isa lamang ang mangangalaga, magkokontrol ng ano yung itatanim, ano yung ano yung i-export, tsaka sino yung magdadalhin to. Nagkaroon ng monopolyo noon na ito lamang dapat ang tatanim, ito lamang dapat ang ano ng estado, ganyan lang. Pero dahil dito, sa monopolyo, yung ibang mga tanim ay hindi na magagawa. So dahil nawala ito, nagkaroon ng kalayaan ngayon na magtanim ang mga Pilipino kung anong gusto nila, yung mga magsasaka, kung anong gusto nila, depende sa panahon. Yan, nawala din tayo ng yung mga restriction, sabi nila. Nagkaroon tayo ng malayang kalakalan. Pwede tayo makipagkalakal kahit sino sa mundo. Yan. Ito yung pagkaalis ng mga monopolyo, tsaka dahil dito, nagkaroon ng kakayahan at tsaka ng kasanayan yung ilang mga Pilipino na subukan yung tinatawag nilang free trade. Ikalawa, parity rights. Hindi naman lahat ay naging maganda sa panungkulan ng mga or pagsakop ng mga Amerikano sa atin. Halimbawa nito yung parity rights. Itong parity rights na ito ay matatagpuan sa Bell Trade Act of 1946. Ano ba yung nakalaman dito? Isa lamang to sa mga nakasulat sa Bell Trade Act. Ito yung 2 araw bago ibigay sa ating kalayaan ng mga Amerikano. Okay, ano sa Bell Trade Act of 1946 na ito ay ito yung mga nakasulat na probisyon. Ito nga, isa dito yung parity rights na may kakayahan, karapatan, gugulin ng mga mamamayan ng Amerika at saka ng mga korporasyon ng Amerika ang mga likas na yaman ng bansa natin. Imagine, banyaga, pwede niyang gamitin yung ating likas na yaman. Kasama dito yung sa parity rights at saka dito sa Bell Trade Act na to, ay nandito rin yung mga ilang sa mga pagkakaroon ng hindi masyadong pantay na sa bahagi ng mga Pilipino. No? So, didiscuss natin yan later on. Ikatlo, yung Payne-Aldrich Act at saka yung Underwood-Simons Act. Sa Payne-Aldrich Act naman, kung naalala natin, ito yung pagkakaroon ng malayang kalakalan. In short, maganda to, di ba? Malayang kalakalan. Ang problema, ito yan. Sa Amerika, walang kontrol sa pagpasok ng produkto sa mga Pilipino. Ibig sabihin, mula sa Amerika, papuntang Pilipinas, ay walang kota. Pero pag mula sa Pilipino or Pilipinas, galing dito, papuntang Amerika, may bilang lamang or kota. Yung sa Payne-Aldrich Act yun. No? Pero pareho silang walang tax. So, except dun sa kota, maganda na sana. Kaya nagkaroon ng Underwood-Simons Act nang tatanggal ng kota. Yan. Ika-4, pagkakaroon ng mga bagong uri ng trabaho. So, bakit masabi natin resulta ito? Kung maalala natin, yung mga panahong ito yung Second Industrial Revolution, na kung saan nagkaroon ng mabilis na pagbabago pagdating sa kuryente ng mga steelworks, ng mga bakal, paggawa ng mga bakal, ng mga kumpanya, ibig sabihin nagkaroon ng malakwakang mga paggawa. Dahil dito, nagkaroon ng mga iba't ibang uri ng trabaho na hindi naman dati nairoon. Halimbawa, yung nagkokontrol ng mga bagay-bagay na dati wala naman. Yes, pagkakaroon ng telepono, pagkakaroon ng sa mga sports, halimbawa sa mga kadiboy, ganyan. Mga nagkaroon ng mga iba't ibang trabaho na wala naman dati sa mga panahon ng mga Espanyol. Yan. Sumunod, pamumuhay. Paano naman nagkaroon ng pagbabago sa pamumuhay ng mga Pilipino noong panahon ng mga Amerikano? So, unahin natin pagkain. Sa pagkain, na-impluwensyahan tayo sa mga kinakain natin. Dati, ay syempre halos kung ano yung mga kakayahan lang natin. Pero dahil nga sa pag-unlad ng ekonomiya, nagkaroon din ng kakayahan na bumili ang mga Pilipino ng mga ibang uri ng pagkain at makatikim. Katulad nito yung mga hamburger, yung mga steak, yung hotdog, ganyan.
So, nakakain ng mga Pilipino nito. At mapapansin natin, naging staple na nga itong mga to, yung mga pagkain ito, na mga banyagang ito sa ating mga fast food. O, may mga burgers na rin, mga steaks na yan, tsaka hotdog na sineserve. Diba? So, yan ay naging resulta sa pananakop ng mga Amerikano. Sumunod, damit. Yan, karoon ng mga jumpers, lalo yung mga shorts. Kasi nung papansin natin, ay hindi naman nag-shorts ang ating mga katutubong Filipino, no? Mapalalaki o babae. Pero dahil nga sa na-impluwensyahan tayo na tinatawag nila na fashion statement nung panahon na yun sa Amerika, ay nagkaroon tayo na uso din dito yung mga shorts, no? Ikatlo, laro. Maraming mga laro na ituro. May soccer, basketball, tennis, golf, etc. At dahil dito, ay masabi natin lang na itong basketball ay naging paborito itong sports ng karamihan sa mga Pilipino. Ikaapat, kalinisan. Nung panahon kasi ng mga naunang ating mananakop, ay kung papansin natin, hindi naman talaga nagkulang sa kakayahan na pagdating sa kalinisan. Yun nga lang, ang nagkulang, yung maipakalat itong mga paraan ng kalinisan. Kaya nga itong panahon ng mga Amerikano, isa sa mga tinutukan din nila, bukod sa edukasyon, yung kalinisan. Nagkaroon tayo ng mga pampublikong palikuran. Dati kasi, yung mga mayayaman lamang, sila yung nagkakaroon ng mga palikuran. At yung mga medyo mahihirap ay kung ano lang yung nakagawian. Pero dito, sa panahon ng mga Amerikano, naging parang mandato na sa bawat baryo at mayroong public toilet. Yan. At o kaya, magkaroon ng mga pribadong banyo sa bawat bahay. Ikalima, ito yung malawak na supply ng kuryente. Hindi naman talaga dahil sa mga Amerikano nagkaroon tayo ng kuryente. Kasi, itong La Electricista ay nagkaroon or isang kumpanya na naitatag na kung saan, panahon to ng mga Espanyol, nagbigay ito ng supply ng kuryente sa Maynila noong 17 ng Enero, 18 at 75. So, ibig sabihin, noon pa man ay mayroon ng kuryente. Pero, ang supply ng kuryente ay para lamang doon sa bahagi ng Kamaynilaan ngayon. Kaya ngayon, ay panahon ng mga Amerikano, ay ito ay naipalaganap. Kaya mas nagkaroon ng maraming supply ng kuryente. Hindi lamang sa ilang bahagi ng Maynila, kundi pinalawak nila ang supply na ito. Sumunod, transportasyon. Paano naman nagkaroon ng pagbabago sa transportasyon? So, pansinin natin mabuti itong larawang nandito para ito'y kuha dito sa ating website. Yan yung ating website. Kung papansinin niyo mabuti, baba ko lang to. Yan. Kung papansinin natin mabuti, itong itong daan ito. Okay? Nagkaroon kasi tayo ng mga paggawa ng maraming tulay at saka ng mga daan. So, papansinin niyo itong tram, parang tren na to. Yan. Ito ay hinihila ng 2 kabayo at meron tong riles. Yan. Na kung saan, mabilis ngayon, para lang sa mga kabayo, para syempre, dire-diretso lang sila sa pagtakbo at ito ay nandun lang naman sa linya ng riles, hindi yan hihiwalay o aalis. So, ito yung mga sinaunang paraan ng pagta-travel ng panahon na yon, no? At medyo mas naging mabilis kumpara doon sa bumpy road o sa mga lupa or mga daanan na kung saan lupa pa'y nakalagay, no? At papasinin niyo sa larawan, yan, may mga mangilan-ngilan na mga sasakyan na kung saan ito'y demotor. Yan. Nakabalik lang natin. Hit lang natin. Ngayon. So, paggawa ng maraming daan at tulay, yung mga makabagong sasakyan. No? So, yung jeep. Ang jeep ay halimbawa sa mga sasakyang dinala dito ng mga Amerikano at ito ay ating in-improve or ating dinevelop para maging tinatawag natin sikat na jeep dito sa Pilipinas. Yung mga sakyang jeep noon ay ginagamit ng mga military, mga American military para maglipat ng mga gamit mula sa isang lugar patungo sa kabilang lugar. Kasi kaya nitong dumaan kaya doon sa mga mababaw na mga ilog. Yan. At itong mga jeep na ito ay inadjust at ginawan ng mga Pilipino sa kanilang sariling version. Dati kasi ang sasakyan ng ito kaya niyang magsakay ng 4 sa likod at saka 2 sa harap. So yung driver at saka yung kanyang pasahero sa kanyang kanan tapos 4 sa loob. Pero
Later on, di ba napansin natin yung mga jeep natin ay nag-adjust, humaba na ngayon. Pero yung konsepto ng jeepney, yung unang mga jeep na nandito sa bansa ay dala at impluwensya ng mga Amerikano sa atin. Sumunod, mabilis na pagbiyahe. Dahil nga sa mga makabagong sa mga sasakyan, nagkaroon tayo ng mga kotse. Pero hindi yung kotse na nakita natin ngayon na kung paano itsura no, no? More of parang kalesa lang yan, no? Tapos meron silang makina. Itong mga kotseng ito, ay itong mga trend na ito na napadami nila yung mga release nila at itong mga masakyang bagong ito tulad ng mga jeep, ng mga tram na to ay ito yung naging dahilan para yung paglipat ng mga tao naging mabilis. At sa paglipat ng mga tao, hindi lamang mga tao ang maililipat mo, pati produkto. Kaya nagkaroon nga ng tinatawag natin na pag-angat ng ekonomiya. Sumunod, dito tayo sa komunikasyon. Paano naman sa komunikasyon? Sa komunikasyon, mayroon tayo yung telepono, telegrama, at radyo. Ito ay wala nung panahon ng mga Kastila. Lalo na yung sa bahagi ng radyo. Yan. Itong telepono, telegrama, at radyo ay nagresulta dahil kasama sa pagpunta ng mga Amerikano sa ating bansa, dinala din nila hindi lamang yung kanilang mga sarili, pati yung mga teknolohiya. Tandaan natin, ang teknolohiya ay napakahalaga sa isang bansa dahil dito siya magsisimulang umunlad o kaya dito siya titigil umunlad. Kapag ang teknolohiya ay paangat ng paangat, tuloy-tuloy na aangat din yung pamumuhay, yung estado, pati ekonomiya, pati yung kalakasan ng bansa. Kung kaya nung napunta dito yung mga Amerikano, isa sa mga nagresulta dito, yung lahat ng mga kakayahan na mayroon ng bansa nila ay kanila ding na-transfer or nailipat dito sa atin. So ito yung mga sistema ng telegrama. Meron din tayo ito yung mga sinaunang telepono na kung saan dito ka magsasalita tapos dito ka naman makikinig. Kasi ito yung mga dial natin, yung dinadial, yung iniikot yan. Yan. Sumunod, pagpapahalaga. Dito naman sa pagpapahalaga, yung colonial mentality. Dahil sa colonial mentality ang nangyari dito, ang mga Pilipino ay nahumaling sa mga produkto ng banyaga. Nakalimutan nilang yung kanilang sariling produkto ay tangkilikin. So ano po ba yung naging masamang effect nito sa atin? Dahil dito, tingnan natin halimbawa kapag sa mga produkto, pagtatanungin mo yung produkto, ang hinihingi madalas ng mga Pilipino is ano yung tatak. Hindi yung matibay ba, ganyan ba? Kasi syempre, o nga naman yung tatak kapag tatak na ganito is branded, ganyan. So nagkakaroon to ng idea na maganda yung produkto. Pero dahil dito, nagkakaroon naman ng masamang epekto nito lalo na yung mga magaganda din produkto pero hindi pa kilala. So dahil dito, yung colonial mentality na paggawa ng banyaga ng ibang bansa, mas maganda, mas matibay, mas angat kumpara sa produkto ng mga lokal. Ito ay hindi nagiging maganda sa Pilipino. Lalo na yung pwede itong pumatay ng lokal na negosyo. Pag tinangkilik kasi natin yung sariling produkto natin, ang nangyayari dito ay umuunlad itong produktong ito at nagkakaroon ito ng paraan para umunlad din yung buhay at magkaroon ng mga trabaho yung ating mga kapwa Pilipino. Ikalawa naman ay yung pagiging materialistiko. Dahil dito, ang mga Amerikano ay tinuruan tayo lalo sa mga kanilang mga advertisements o patalastas na kapag meron kang ganitong bagay, angat ka. So kapag meron kang kotse o kaya meron kang ganitong damit o kaya ganitong pagkain, ay maganda yung inyong pamumuhay. Dahil dito ay nahumaling nga yung mga Pilipino na imbis na magkaroon ng simpleng pamumuhay, gusto nila yung magarbo o kaya yung dapat yung kamukha ng iba, dapat sumasabay sa iba. So yung pagiging materialistiko ay hindi naging maganda sa atin. So ito po yung mga iba't ibang mga resulta ng pananakop ng Amerikano. Mula doon sa ating edukasyon, politika, kabuhayan, pamumuhay, transportasyon, komunikasyon, at pagpapahalaga. Ang ating pong competency ay na ipapaliwanag ang resulta ng pananakop ng mga Amerikano. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.